hindi ko maintindihan ano ang kasalanan ko sa kanya. Bakit niya nabanggit ang pangalan ko? Yun ang totoo. Yung pong sitwasyon ngayon na nabanggit kayo ni Patidongan, meron bang initiative ang PNP o kaya ang DOJ na kayo po ay hingan ng statement tungkol doon? As of today, wala pa akong hindi pa ako pinapatawag. Pero siyempre, dahil sa ginawa nitong Alice Totoy na to, I expect na ipapatawag din ako para hingin ang side ko. But I'm ready. Sa totoo lang, nakita ko naman, hearsay naman lahat. Kaya ko namang lusutan sa korte. Pero ito importante itong pagpunta ko ngayon dahil para sa akin, yung social media is kailangan ko magsalita para ma-explain ko naman ang side ko kasi lahat na lang si Alice Totoy everyday nagpapa-interview. So tingin ko, hindi ko alam kung naniniwala ang tao sa kanya, pero sa palagay ko naman sana mapakinggan din yung side ko para fair naman. Yung pong nabanggit no sa statement nyo, are you filing cases against Julie Patidongan? Actually, inaantay ko lang yung kanyang affidavit. Then, pag nakita ko yung kanyang affidavit, kausap ko ng aking lawyer, I will file a case against him. Nabanggit nyo kanina na mayat maya nagpapa-interview sa media at nabanggit ko rin naman na si Secretary Remulla na interview po namin, ang sabi niya, as far as he is concerned, credible witness itong si Julie Patidongan. Marami na po siyang nasabi. How do you intend to counter that? Kasi kanya statement yan tapos versus statement ninyo I will not question yung sinasabi ng ating DILG. Pero para sa akin, personally, ako naman, yung sarili ko lang dito, yung aking... So, hindi ko alam. I have no comment kung credible ba siya. Pero para sa akin, he is not credible. Si Atong Ang po ba ay nag-reach out sa inyo? Never po. Never. Unang-una, hindi nga kami masyadong close. Matagal na po yun. Na-meet ko siya. At minsan lang kami nakita nan. Sa security niya wala kayong papel, General, kasi yung iba ang i-expect pulis yan, baka kasama yan sa nag-provide ng security kay Atong Ang. Wala po. Walang ganun. Unang-una, sabi ko nga, nangyari yung incident na yan 2021. Focus po ako as Regional Director ng Bicol Region. Napakalayo naman po ng Bicol sa Calabarzon. So wala akong participation diyan. Yung mga binabanggit ni Alice Totoy na yan na halos lahat ng mga pulis na binanggit niya assign lahat ng Calabarzon. So imposible yung sinasabi niya na ako'y involved. Pero sa matagal kayong naging pulis, kung saan kayo na-assign at pumutok itong missing sa Bungero. Kayo sa personal ninyo, anong mga malamang may mga intelligence information din kayong natatanggap nung panahong ito'y pinaghahanap at iniimbestigahan? Nung ako'y ginawang NCRPO chief, nangyari na yan po. Kaya lang hindi po ako nakialam dahil hawak na po ang investigation ng CIDG. So, siyempre, nag-focus ako sa ibang bagay. Hindi na yan ang focus ko kasi nung time na yan, inimbestigahan na po ng CIDG at alam naman natin, inimbestigahan din ng Senado yan. At nung nakita ko yan, kung maalala nyo, nasampahan ng kaso yan sila. 6 sila. Kasama yan si Alice Totoy. So, nakikinig din ako sa Senate hearing. Wala silang makita basihan. Hanggang doon na talaga sa level ni Alice Totoy. So ngayon, dahil sa kanyang
ano niya, paglantad ni Alex Totoy, na ibalik ulit ngayon ang investigation. Na kung saan, pinagbibintangan na ngayon si Atong Ang. So between Charlie Atong Ang and Totoy alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Personal opinion ko lang ito, no? Personal opinion ko lang ito. Unang-una, ito si Alex Totoy kasi para sa akin ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si Alex Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Ako sa totoo lang, Tunying, Jerry, bimeldal akong officer. Naabot ko ang 3-star general. Hindi lahat-lahat naging 3-star general. At kung maalala nyo, naging contender pa ako sa Chief PNP. Tapos sisirain lang itong Alex Totoy na to. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao. Ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Kuha ko, that's my personal opinion. Natalo siya. Tingnan mo, ang mga kalokohan itong Alex Totoy na to, tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa TV. Nung eleksyon. Tumakbong mayor. Binigyan siya ng 12 million. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaliktad, extortionist tong tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Naramdam namin ni Jerry dito yung inis nyo, galit nyo kay alias Totoy. Siyempre naman, gaya ng sabi ko sa inyo, first time kong maramdaman to. Naramdaman ko masakit, mawalan ng magulang. Masakit, mabigo sa pag-ibig. Pero this time, mas masakit pala ito. Nakalagarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. So, nananawagan ako kay Alex Totoy ngayon. Sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw, Katunying, ang next niya sabihin. Ikaw rin, Jerry, baka hindi natin alam. Kasi ang galing niya magawa ng kwento. Baka may mensahe po kayo lalo na sa pamilya ng mga missing sabongeros, kasi napanood ko po kasi yung filing nila ng kaso sa Napolcom against several police officers. Apparently, yung mga missing sabongeros families ay lumakas ang loob nila at they are rallying behind alias Totoy. Ano pong mensahe niyong gustong sabihin dito sa pamilya ng mga missing sabongeros? Mensahe, anong... Baka meron po kayong gustong sabihin kasi naniniwala sila kay alias Totoy. Ako naman, para sa akin, from the very start, napakaganda ng paglutang ni Totoy na yan para ma-achieve natin yung hustisya. Una, ang problema yung tuloy-tuloy niyang pagsisungaling, parang hindi maganda. Kagaya ngayon, dinawit na niya si General Estomo. Paano ngayon yan? Nababahiran yung ibang so, mga... sana, ito lang mensahe ko kay Alex Totoy. Yung totoo lang. Ayun. Yung totoo lang sana. Kasi ako, nandiyan naman ako behind ako sa yung hustisya na yan. Kasi sabi ko nga, masakit, mawala ng pero para sa akin, mas masakit itong magawa tayong kwento. Yan para sa akin, Katunying. Opo.